We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. 7 kaso ni naputukanin paputok na irehistro sa Bicol Region po in December 21 hasta 25. Kaso kan firecracker-related injury ngunya na taon, mas naglangkaw kung ikukumparar kan mga nakaaging taon sa parehong peryodo. Uyan report ni Rosie Nieva. Poon kan Disyembre 21 hasta sa aldaw mismo kan Pasko, nagpakol na sa 7 fireworks-related injury ang nairehistro kan DOH Bicol. Sa datos ka nasambitan ng ahensya, tulo digdi ang nairehistro sa Naga City, tulo sa Camarines Sur asin saro sa Albay. Tulo sa nasambitan ng insidente ang resulta kan paggamit nin boga o improvised cannon, duwa sa fountain, saro anhuli sa 5-star asin saro sa iba pang klase nin paputok. Sa ngunya nakaluwas naman sa ospital ang nasambitan ng mga biktima. Sa datos kan ahensya, poon kan taong 2020, ang presenteng taonan may pinakadakol na nairehistrong fireworks-related injury sa parehong panahon. Igwasan na kaya ni nairehistrong 4 na kaso kan 2020, saro kan 2021, mantang tulo kan nakaaging taon. Kasabay kay ni padagos man ang kampanya kan DOH kontra paputok. In kaso da italaga mapugulan, likayan subuot ang pagpurot nin anumang klase nin paputok urog na sa mga tinampo. In kaso aksidenteng naputukan, tulos na idalagan sa ospital o health facility nganing maagapan asin dai na maglala ang sinapong lugad. Asin ang pinakaimportante sa gabos, mas marhay na likayan na sana ang paggamit nin paputok, imbes magamit na sana nin mga alternatibong pamparibo kasabay kan pagsabat kan bagong taon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Presyo kan mga prutas sa Naga City naglangkaw nin haros 20% pirang aldaw antes saan bagong taon. Iniasin ang iba pang detalye aramon sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kay tradisyon tanang mga Pilipino na pagkaman New Year kinokompleto ta ang 12 lucky fruits como pampaswerte. Alagad Kate, makukompleto pa kay ka nagkapiratang kababayan ang 12 pampaswerteng prutas, unpira sa mga iyan may pagmahal na. 5 aldaw pa antes ang bagong taon, maririsa nakadakol na ang nagbabakal nin mga prutas sa Naga City People's Mall. Saron na digdi si Tess na amay subot na nagbakal nin mga prutas, nga nanday na magkipagsuksukan pa sa kadakol na tao, na siyerto maruso sa merkado sa mga masunod na aldaw. Pasaro-saro lang sir, para magkumpleto lang sa budget, para pedaso lang. Sa ngunyan, bastante man subot ang supply kan mga prutas, alagad maririsa na haros 20% ang piglangkaw sa mga presyo kaini. Piglalao man naman subot kan mga partienda na matinir ang halangkaw na presyong ini hasta sa pagsabat kan bagong taon. Gabos na supply ng gabos naglangkaw. Pero kan Pasko barato. Siguro si mga kuyang kaya si mga biyahero na iling ninda na mabakal kaya naglangkaw. Kabali sa mga prutas na may pinakahalangkaw na presyo sa ngunyan ang grapes, dragon fruit, mangga, chico, lanzones, melon asin aranghita na nagkakawat sa 100 hasta 350 pesos ang kilo. Sa ibong kan mahal na presyo kan mga prutas, saro sa mga tip ni Nilda sa mga parabakal. Pur barang magbakal sa naning pirang pedaso kan mga mapipiling prutas, nga ni makompleto ang 12 na klase kaini na nakasanayan ng gibuhon kan mga tao kada maabot ang bagong taon. Kate Pet sa 30 asin 31 pa piglalooman kan mga partienda ng prutas ang pagruso kan mga parabakal. Alagad abiso kayat kan publiko, ngunya pa sana pwede na subot magbakal, linhulit may antisipasyon ang mga partienda na may mangyayari pang pagmahal sa mga presyo kaiyan, mantang paparani ang bagong taon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris.
Pila kan mga lunadan sa Matnog Port nagtitinir na halaba mantang paparanin na ang selebrasyon kan bagong taon. Uyan report ni Don Jimenez. Sarong aldaw makalisan kapaskuhan. Nagpuuna naman na maglabaan pila kan mga lunadan sa kalabaan kan Maharlika Highway palaog sa Matnog Port. Apwera kaya sa pagruso kan mga pasahero na mapuruli para sa selebrasyon kan bagong taon, makusugman ang hukol kan kadagatan na nagiging rason para mahaluyan ang biyahe kan mga barko. Sa ibong kaini, mayo man subot ning kanselasyon sa biyahe asin kumpleto man ang mga barko na nagbabiyahe pasiring sa Visayas area. Sa datos kan Philippine Ports Authority, puun December 15 hasta 25, nagpakol sa 52,170 na mga pasahero asin 10,000 na mga lunadan ang nag-abot sa pantalan na anas pasiring sa Samar area. Ay naging maayos at ligtas naman ang ating naging pag-agapay sa ating mga kababayan habang sila ay nandito sa pantalan at yun nga ang sa kabutihang palad ay wala naman tayong naitala ng mga untoward incident. Sa ngunyan piglalaoman naman kan PPA ang liwat na pagruso kan dakol ng mga biyahero mantang paparanian bagong taon. Nagtitinirma na naka-heightened alert ang nasambitan ng opisina asin ang iba pang ahensya kan gobyerno tanganing masyerto ang seguridad kan mga biyahero sa nasambitan ng pantalan. At tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga katuwang natin dahil sa maigi at mabuting partnership na ipatupad natin para mabigyan ng maayos at konbinyenteng pagbiyahe ang ating mga kababayan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. 8 harong na tumtum makalis magbungkaras saan kasulo sa magkasuhay na lugar sa Masbate City asin Magallanes, Sorsogon. Si Rosie Nievan nakatutok. Ay nakapaglakad sa tabas. Kasabay kan wala tuong mga aktibidad kan kapaskuhan, nagkasiribot ang mga residente asin mga otoridad sa Masbate City makalis magbungkaras ang kasulo sa barangay nursery. Gibos sa light materials ang mga kaharungan sa lugar kaya marikas na naglakop ang kalayo. Mayo man ninakulugan sa insidente, alagad na sa anom na harong ang natumtom nin kalayo. Padagos man ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad nganing maaraman kung ano ang pigikanan kan kasulo asin ang kantidad kan danyos na pigwalat kaini. Sa aming investigation naman po, hindi pa talaga namin matukoy kung ano ang pinagmulan ng sunog. Under investigation pa po para sinisiguro natin na tama po yung assessment namin. Sa Banwaan kan Magallanes, Sorsogon, nagbungkaras man ang kasulo sa barangay Pantalan kung sa induang harong ang nadanyaran. Sa inisyal na investigasyon kan BFP, ang nag-overheat na electric fan ang pigihiling na pigpunan kan kasulo. Gibo sa light materials ang harong kaya marikas man na naglakop ang kalayo. Mayo man nakulugan sa insidente. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na perming mag-ingat asin maging alerto sa gabos na oras, urog na ngunyan na holiday season nganing malikayan ang mga insidente ning kasulo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Kasabay kan mismong aldaw kan kapaskuhan, personal na binisita ni Archbishop Rolando Tria Tirona ang BJMP female and male dormitory sa Naga City. Nagkondusir manin misa sa laog kan pasilidad kung sain inatindiran ini kan mga persons deprived of liberty asin mga personahe kan BJMP. Para sa simbahan sa mga selebrasyon na arog kaini, bakusan na ang mga pamilyang nasa luwas ang dapat na ipreparar sa pagsabat kan kapangakian ni Hesukristo, kundi magin ang mga tao sa likod kan karsel. Huli kay ni natawan manin syansang makaatindir ni misa, magpamibi asin maghurup-hurup ang mga PDL. Sa ikapitong pagkakataon, liwat na nagruluwas saan mga Santa Cups kan Santa Elena Municipal Police Station para makapagpaugma nin mga kaakian sa Banwaan. Ang mga Santa Cups na ini naglibot sa manlain-lain na barangay sa Santa Elena, mantang lunad kan sa intang Santa Vehicle. Asin pigdadarahanin mga regalo ang mga aki. Apara sa kaugmahan, mas napakusog pa subuot kan aktibidad ang relasyon kan PNP asin komunidad. Naging matrayong puman ang aktibidad sa Tabang, kan Municipal Advisory Board, LGU asin iba pang stakeholders. Taong 2016 kan pinuunan kan kapulisan ang pananaon nin regalo sa mga kaakian tuyong Kapaskuhan. Ay overwhelming po talaga. So maraming salamat po. Sana po
magtuloy-tuloy po ang ganitong activity kasi po ito po ay nagpo-foster po siya ng positive relationship sa mga kabataan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso dawa mayo ng raot nin panahon pirang parte kan nasyon an uuranon ngunya na aldaw. Basado sa rainfall forecast kan Metro Weather, lauman an pag-uuran sa Visayas asin pirang parte kan Northern asin Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol asin Mindanao. Posible an heavy to intense rains sa pirang lugar partikular na sa Cagayan Valley na posibleng magdaranin pagbaha o landslide. Sigun sa Pag-asa, duros amihan ang nagtitinir na nakakaapektar sa dakulang parte kan Luzon, mantang easterlies naman ang nagdadanay sa eastern section kan Visayas asin Mindanao. Huli sa namatay ang mga pag-uuran kan nakalihis na aldaw sa probinsya nin Catanduanes. Naglumoy ang daga sa pirang lugar sa Banwaan kan Pandan. Huli kay ni para mientras na day naaagihan ang tinampo na nagkokonektar sa Barangay Cobo asin San Andres huli sa nairehistrong rock slide sa lugar. Tulos man na nagkondusir ning clearing operation ang mga otoridad, tanganing mahali ang mga gapo na nakaulang sa tinampo. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa mga lugar na nasa high-risk areas, urog na tuyong maraot ang kamugtakan kan panahon. Special report sa akin kanina. May mga bitak na talaga tapos yung tubig talagang umano na doon. Tumatagos na doon sa ano. Kaya medyo umina na yung kapit na ng bato doon sa lupa. Sospek sa subuot panggagadan sa sarong daraga sa syudad ni Naga, naliwat na arrestar huli sa iligal na droga, pigdara sa ospital kan bisperas nin Pasko, alagad na kadulag. PNP Naga iimbestigaran ang posibleng kapabayaan sa parte kan sa indang personaheng nagbabantay sa sospek sa ospital. Si Chris Novello nakatutok. Garo eksena sa pelikula ang ginibong pagdulag sa mismong aldaw kan kapaskuhan kan sospek sa panggagadan kay Rosel Bandoho makalis ining darahon sa ospital sa Naga City kan nakaaging aldaw. Kung babalikan enot na nakalibre ang sospek makalis ibinasura kan piskalya ang kasong pigso na digdi na may koneksyon sa Bandoho slay case. Disyembre 14 kan liwat ining nakulong, makalis badakop sa bypass operation kan mga otoridad. Hasta kan Disyembre 24, idinalagan ini sa ospital, makalis mag-inom subot ng sarong kemikal. Dumanaman kay ini ginibong magdulag. Ay nagpaalam na pupunta ng CR. However, yung designated na bantay niya ay hindi siya nabantayan ng maayos, kaya siya ay tumakas using the back window ng CR. Alagad makalis ang perang oras liwat ining nadakop sa tabang kan pamilya asin hot pursuit operation kan mga otoridad. Kasi ang pamilya ang nagsabi, nag-inform sa PNP na andun siya sa barangay. So siguro sa pressure at nag-isip-isip siya with the guidance ng kanyang pamilya, kaya siya ay pumunta at nagsurrender sa barangay. Mientras tanto, iniimbestigaran naman kan mga otoridad ang posibleng kapabayaan sa parte kan nagbabantay digding pulis. Katakod ka ini, hinahalat naman kan NCPO ang commitment order hali sa korte para mailipat na ang sospek sa district jail. Ikinadismayaman kan pamilya Bandoho ang magkakasunod na report na kinaimbweltuhan ka na sambitan ng sospek. Gustong sabihon, intero na siyang na so crime na ginibo niya. Kung talagang siya sana ang may kagigibuhan ka ito. Kung talagang igwa siya ding aram kaning pangyayaring iniyo, magtuga na lang siya. Sakod kung si Isay man ang kairiba niya, isabi niya kung si Isay. Mientras tanto, nakapagsumitir naman ng motion for reconsideration ang pamilya Bandoho as in task force, makalis i-refile ang kasong enot ng ibinasura kan piskalya. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Volume kan mga basura na nawalat sa syudad ni Naga kasabay kan kapaskuhan, nagdoble ngunya na taon. Kapasidad kan sanitary landfill kaya pang mag-abot nin 3 hasta 5 taon. Uyan report ni Rosie Nieva.
Pirang simana antes ang Kapaskuhan, enot nang nagpreparar ang Solid Waste Management Office para sa piglalaoman na tuniladang basura na matitipon durante kanasambitan ng okasyon. Alagad kasabay kan pagsabat sa Pasko, halos 200 na tunilada na anatipo na basura kan SWMO sa syudad. Basta kula po niyan si basura, si volume, as compared last year. Kan last year po, inabot lang itang mga 140 garo ito. Kan last year. Pero sa ngunyam po, inaabot na kita, initial pa sa nakasugma pa lang, inaabot na po kita mga 204-205 tons. Mientras tanto sa ibong panpadagos na pagdakol ka natitipo na basura sa mga darakulang okasyon, di man subuot kay ni maapektaran ang kapasidad kan sanitary landfill. Sa katunayan, huli sa manlain-lain na programa kan sa indang opisina, mas dikit na basura na ang piglalaog sa nasambitan ng pasilidad. Sa ngunyan, sigun sa opisina, kinakalkulong mag-abot pa sa 3 hasta 5 taon antes ining mapano. Ang target ang halos ng 75% po sa tuyang mga basura na kukonverta. Nadidelay ta ang pagdalagang kaini sa sanitary landfill. Gusto pong sabihin, si 25% lang talaga nilalag sa duman. Kaibanan si Gerald Gandia, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mapuuna sa 2024 ang programang 6Bs o Bawat Batang Bicolano Bihasang Bumasa at Bumilang kan DepEd. Nasabing programa obhetong matabangan ang mga kaakian sa kinder hasta high school na nadidipisilan sa pagbasa asing pagbilang. Si Don Jimenez para sa detalye. Para sila ay makasabay, meron tayong volunteer. Papaurugon pa kan Department of Education Bicol ang sa indang esperso, tanganing matabangan asin mairadikar ang numero kan mga kaakian na nasasakitan magbasa asin magbilang. Ini sa paagi kan pupuna na 6Bs program o Bawat Batang Bicolano Bihasang Bumasa at Bumilang sa taong 2024. Sigun kay Regional Director Gilbert Sadsad, ang initial na target ka na hensya, iyuan matabangan ang 10% ka na sa 1 milyon ng mga estudyante sa grades 4 to 10. Although ang target natin is grade 1 to 10, pero meron na tayong intervention sa 1 to 3. Ang dito sa 1 to 3, if ever mayroon pang matirang 10%, assuming na 1 million ang grade 4 to 10 natin, so we expect na 10% of this kailangan mabigyan ng mentoring or Aminado man ang ahensya na mayo pasindang konkretong datos ka non-readers o learners na nangangaipong interbensyon. Kaya sa school head sa division offices sinda mahagad nin listahan ka ini. Sa irarom kan 6Bs program, mangangaipo ang ahensya nin mga volunteer gikan sa education students, teacher applicants kan DepEd, LPTs as in retired teachers. Target subot ninda magkaigwang 1:1 ratio sa volunteers as in mga estudyante. Piglalaom ang mapupuunan ng implementasyon kan programa sa Pebrero matapos ang training kan volunteers sa Enero. Gigibuhon man ang sa indang assessment sa Hunyo. We expect na after 3 years of implementation, kukunti na lang ang ating mga mag-aaral na hindi nakakabasa at nakakapagkwenta. Magiging maganda ang pagtuturo ng ating mga teachers dahil wala na masyadong sabihin na nating struggling learners sa classroom. Marurumduman na kan taong 2020, naging makontrobersyal ang nagluwas na pag-aadal dapit sa 70,000 subot na estudyante anda itataw magbasa sa Kabikolan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Panahabon sa sarong tindahan in Ukay-Ukay sa Pili Camarines Sur sa pool sa CCTV. Mga otoridad pigbeberipikar na sa Indang Rogues Gallery ang sospek na responsable sa panahabon. Si Chris Novello nakatutok. Sa pool sa CCTV ang panghabon sa laog kan sarong tindahan ning Ukay-Ukay sa Barangay San Jose sa banwaan ning Pili Camarines Sur. Nangyari ang insidente pasado alas 3 nin maagahon kan mismong aldaw kan Kapaskuhan. Mahihiling sa CCTV footage na inian paglaog kan suspect sa establishmento. Asin kan marisa na may security camera sa lugar. Bigla kay tinahuban ang sa iyang nalaugon. Pira minuto pa ang nag-agi. Mahiling ng bit-bit na kainin mga nilalay na item. Siring kan sigarilyo asin cash na nagkakantidad 8,000 pesos. Devastated lang po kami kasi sa nangyari po. They po expect kasi
Christmas na Christmas. Diyan po kami naman sa moment na nag-celebrate po ng Christmas kay bandang family. Dakula man subot ang may tatabang sa investigasyon kan mga otoridad kan CCTV sa lugar para marikas na masusog ang suspect. Malaking bagay yung nakakuha tayo ng CCTV footage doon sa pagkakakilanlan ng suspect para ma-compare natin ito sa mga rogues gallery natin, sa mga dating mga suspect na nahuli natin dito sa police station. Ngunya na holiday season asin dakol ang nagbabakasyon, nagpagirumdom ang PNP pili sa publiko na syertong nakalak ang mga pintuan kan harong establishmento nga ning maibitarang mga biktima kan kaparehong insidente. Kebanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarugadan mantang saruan irido sa nangyaring pananaksak sa Naga City sa mismong aldaw kan Kapaskuhan. Mga biktima asin suspect nagiinuman subuot antes an insidente. Mga otoridad may pagirumdum sa publiko na maging responsable sa pag-inom nin arak ngunyan na holiday season. Tutukan sa report ni Chris Novello. Ini ang aktual na pagresponde kan mga personay kan City Disaster Risk Reduction and Management Council sa nangyaring pananaksak sa Barangay Kararayan, Naga City sa mismong aldaw kan Kapaskuhan kasuudma. Irido ang lalaki sa video na tulos man na idinalagan sa ospital. Dead on arrival man ang kaibanan kaini na napag-araman nakikiinuman sa sarong okasyon sa lugar. Nakairinong garubay, may okasyon da dyan ng garubunyagan. Nagkaiga pasubot ng ralamagan sa lugar hasa sa nangyari ang pananaksakan duwang lalaki. Ito man duwang sinaksak na ang saro na gadan, mapasiring man ko tayo, dyan nagtiturog. Sa itaas, ilharong kubo-kubo dyan sa dakulang mangga, dyan sila nagtiturog. Tapos, pagkabot dyan, sinaksak. Kaituhong kuya na ito. Kung pagsaksak ka, ito na naman saro itong kasunudan, na itong nagadana. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa kung ano ang motibo asin pinunan kan insidente. Nasa Station 6 na kang Naga City Police Office ang mga suspect na nagsayuman na maghampang sa kamera. Ngunya na holiday season, pagiramdom kan mga otoridad na maging responsable sa pag-inom ng arak. Reminding once again ang mga kababayan na ang pag-inom po parte kan sa tuyang selebrasyon pag-ugma. Mawawara po ang kaugmahan kung sa tuya pong hahaluan ng kapungutan, emosyon. Kebanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong lalaki makalihis ang pigkondusir na anti-illegal drug operation sa Barangay Palsong, Bula, Camarines Sur. Nadakupan sospek sa mismong aldaw kan Kapaskuhan kung sa ina-recover sa saiya ang nasa 30 gramo nin pigtutubudang shabu na may estimated market value na 204,000 pesos. Nasa kustodiyan ng Unyan kan Bula PNP ang sospek asin nahahampang sa kasong pagbayular sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibong kan kasiributan ngunyan na holiday season, day managuuntok ang mga otoridad na lamagon ang mga personang imbwelto sa pigpapangalad na iligal na droga. Mas papahiguton man kan mga ini ang kampanya kontra droga para mapuho na ang paglakup kaini na nakakaapektar sa sosyedad. Official MMFF 2023 entry kan GMA Public Affairs asin GMA Pictures na Firefly madadala na sa mga piling sinehan. Mantang mga dapat antabayan ng serye sa Kapuso Network sa pagpuun kan 2024 aramon sa report na ini. Ang istorya ni Pangiturogan, pagtubod asin pagkamuot kan sarong magurang nadadala na sa mga sinehan ngunyan aldaw. Ang tabayanan ng coming-of-age road trip drama na Firefly sa mga piling sinehan nationwide asin ma-inspire sa mga karakter ni Alessandra De Rossi, Ewan Micael, Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Cherry Pie Picache asin iba pa. Dagos-dagos ang pagtataong inspirasyon ni star of the new gen Jillian Ward como Doc Annalyn Santos sa abot kamay na pangarap. Sa bagong kabtang may bagong karakter na malaog sa Apex Hospital. Ano kaya ang magiging papel ni Sparkle star Clea Pineda? Kasurog o panibagong tuno kaya sa buhay ni Annalyn? Maere na sa 2024 ang Philippine adaptation kan hit Korean series na Shining Inheritance. Kaibanan sa star-studded cast sina Connie Reyes, Kylene Alcantara, Kate Valdez, Paul Salas, Michael Sager, as in Wendell Ramos.
Maniningil man sa afternoon prime and obra kan GMA Public Affairs na makiling. Balik tambalan digdi sin the Sparkle Stars Derek Monasterio asin El Villanueva. Ano man na diskriminasyon, dai mapatinag ang karakter ni Joe Berry sa Lilet Matias sa Attorney at Law. Hahanapon ng hustisya sa legal drama serye na ini kay ibanan sinda Cheryl Cruz, Rita Avila, Bobby Andrews, Jason Abalos asin E.A. Guzman. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Local asin foreign tourist pigsasamantalaan holidays tanganing makapamasyar kaibanan ang sa indang pamilya. Lugar sa Camarines Sur kung saan pwedeng maghabol na makapasyar, aramon ta sa report ni Chris Novello. Antes magpasiring sa probinsya ng Albay, ang Camarines Sur muna ang first stop din the Francis Magay kan Sampaloc, Manila. Kaibaan sa iyang pamilya, inaprobit sa subot tinda ang long Christmas weekend. Gusto ko namin enjoy yung long weekend ng mga anak ko. So, yun, bumiyahe kami dito sa Bicol. From CWC, takbo kami ng Albay. So, magte-trek, ATV ride kami sa Mayon Volcano. Ang nagbabalik probinsya man na sinda Jan kan Pasay, na ipinalampas ang long weekend para makapag-picnic, kaibaan sa iyang bilog na pamilya. Punta lang po kami dito talaga para mag-picnic, pero mamaya titignan namin kung itatry namin yung mga activity, pero mukhang masaya naman yung mga water activity. Huring aldaw na kan Christmas long weekend kun kaya sa pasyaran ang diretso kan pirang turista siring sa water sports complex sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Because Filipinos are the nicest ever. This place is beautiful. My favorite place to come in the world. I come here every winter since 2014. Talagang dakulon pong tao. Siguro po si mga nag-Christmas, sinaguruling mga locals, from Manila, iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, tigrab na ninda si opportunity na makabisit dito sa CWC. Apwera kan lugar na perfect sa pag-picnic, maaprobitsaran man ang mga outdoor activities, siring kan go-kart, ATV asin wakeboarding. Bukas man ang nasabing pasyaran po na alas 8 ng aga hasta alas 6 ng banggi. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 6 days na sana, bagong taon na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.